May mga araw na kahit anong pilit nating maging matatag, napapagod din tayo. Napapagod tayong umiti. Napapagod tayong magpanggap na okay lang ang lahat. Napapagod tayong sabihin sa iba na kaya pa natin. Kahit ang totoo, unti-unti na tayong nauubusan ng lakas. Minsan, hindi isang malaking problema ang sumisira sa atin, kundi ang sunod-sunod na maliliit na problema. Isang bayarin, isang masamang balita, isang pagkabigo, isang gabing walang tulog, isang pangarap na hindi natupad, hanggang sa dumating ang araw na mapapaupo ka na lamang at mapapaisip, gaano pa ba katagal? Siguro may nanonood ngayon na ilang buwan nang naghahanap ng trabaho. May iba namang halos araw-araw ay nag-o-overtime pero kulang pa rin ang kinikita. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng pambili ng gamot. May mga estudyanteng gustong makatapos pero kapos ang panggastos. May mga OFW na gustong umuwi ngunit hindi pa maaari. At may mga taong tahimik lang, walang sinasabihan, pero gabi-gabi umiiyak. Ang pinakamahirap minsan ay hindi ang problema, kundi ang pakiramdam na parang walang katapusan ang lahat. Paulit-ulit, araw-araw, at habang tumatagal, unti-unti ring nawawala ang pag-asa. Pero kung nanonood ka ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, ang katotohanang napagod ka ay hindi nangangahulugang mahina ka. Ibig sabihin lamang nito, matagal ka nang lumalaban. At minsan pa nga, ang pinakamatapang na tao ay hindi ang hindi umiiyak, kundi ang taong umiiyak pero bumabangon pa rin kinabukasan. Habang ginagawa ko ang video na to, naisip ko kung gaano karaming tao ang tahimik na may dinadalang laban. Kapag nakikita natin ang isang tao sa kalye, sa trabaho, o sa paaralan, hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan niya. Maaaring nakangiti siya, maaaring masayahin siya, pero pag uwi sa bahay, doon siya umiiyak. Kaya sigurong mahalagang maging mabait tayo sa isa't isa. Hindi natin alam kung sino ang isang dasal na lang ang hinihintay bago tuluyang mawalan ng pag-asa. At baka ang panalangin ito ang kailangan marinig ng isang tao ngayong araw. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, sinabi dito, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee." Napakagandang pangako nito. Hindi sinabi ng Diyos na magiging madali ang buhay.
Ngunit nangako siyang bibigyan niya tayo ng lakas upang magpatuloy. Ngayon naman, samahan niyo ako sa isang panalangin para sa mga taong nahihirapan ng lumaban at nag-iisip na gusto nilang sumuko. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, may mga taong nanonood o nakikinig ngayon na halos ubos na ang kanilang lakas. Ang iba ay pagod na sa problema. Ang iba ay pagod na sa kakaisip. Ang iba ay pagod na sa kakahanap ng solusyon. At ang iba ay pagod na lamang mabuhay sa takot at pangamba. Panginoon, yakapin niyo sila ng inyong kapayapaan. Bigyan niyo sila ng panibagong lakas sa bawat paggising. Buksan niyo ang mga pintuang matagal na nilang ipinapanalangin. Tulungan niyo silang huwag mawalan ng pag-asa kahit tila mabagal ang pagbabago. Palitan niyo ang kanilang takot ng katatagan, ang kanilang pagod ng panibagong sigla, at ang kanilang luha ng mga ngiting bunga ng inyong pagpapala. Ipaalala niyo sa kanila na hindi niyo sila iniwan kahit sa mga panahong pakiramdam nila ay nag-iisa sila. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa ating araw-araw na panalangin. Kung nais mong maisama ka namin sa panalangin, i-comment lamang ang Amen o ang iyong prayer request. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayo maabot na nangangailangan ng panalangin. Sana maabot natin ang 50 subscribers ngayong July. Hanggang sa muli at pagpalain nawa kayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat.